So ngayon, this is now the episode 2. So medyo lalalim na tayo ng konti, no? So pag-uusapan natin for this sa araw na to, ito naman tungkol pag-uusapan natin ang yung tanong, paano ba magdidisiplina ng anak kung ako ay isang overseas Filipino worker? Kasi ito, pinakamaraming tanong ito na ang daming nagtatanong nito sa atin, no, sa ating Facebook community. Alam nyo, napakamahirap, ganito, ganyan, kasi ang layo ko, sana kung nasa ano lang ako, kaya kong magdisiplina sa anak ko, kaya lang sobrang layo, kailangan lumayo. So of course, as na-discuss natin kahapon, naiintindihan natin, no, yung mga hinaing ng mga OFW natin, ng mga kababayan, lalo na yung mga magulang. Siyempre, kailangan nating lumayo. Wala tayong choice, kundi yung pagtatrabaho sa ibang bansa para lang mabigyan ng magandang bukas yung ating mga anak. Kaya ang palaging tanong, pangunahing tanong ng mga OFW parents ay paano ba magdidisiplina kung wala naman ako sa bahay? Point number 1, huwag gawin ang sarili mo na nakakatakot para sa anak mo. Isa sa pinakakaraniwang eksena kasi sa mga OFW parents ay ito. May ginawang mali yung bata. Halimbawa, may ginawa siyang mali. So ano ang sasabihin ng naiwang nag-aalaga dun sa bata? No, either yung isang parent, maybe si tatay, maybe yung naiwang nanay, lolo, lola, o kung sino mang relative yan. Anong sasabihin agad kapag nagkamali yung anak, yung bata? Hintayin mong tawag ng tatay mo. Di ba? O kaya sasabihin ng nanay, no? Sasabihin ko sa nanay mo na nasa abroad yung ginawa mo. Di ba? O kaya, pag uwi ng tatay mo, lagot ka. Effective naman siya. Kaya sa umpisa, parang tingin mo, effective naman, natakot naman yung bata, sumunod naman agad. Pero alam nyo, sa paglipas ng panahon, may kapalit ito. Okay? Mas unti-unting nagiging simbolo ka na tuloy ng takot. So kapag tumatawag ka, hindi na excitement ang nararamdaman niya. Anong nararamdaman ng bata? Kaba, takot, pag-aalala. So kapag nakita niya yung pangalan niya dun sa cellphone niya, tumatawag ka, ay nako, ito naman, sermon na naman to. So, yun na. Gusto mo ba ganon? Gusto mo ba na ganon ang feeling ng anak mo sa'yo? Oh. At kapag ganito ang nangyayari, anong resulta? Nababawasan yung emotional connection. Ito yung pinag-usapan natin kagabi, yung connection, which is the most important as OFW parent. Make sure that you have the connection. Kung ganito ang ginagawa mo, okay to sa'yo, tanggap mo ganyan yung style, mawawala yung emotional connection. Yan yung pinakamahalaga. Sa halip na ikaw ang takbuhan ngayon ng anak mo kapag siya may problema, iniiwasan ka niya tuloy. Dahil para sa kanya, hindi ka na safe space. Para sa kanya, isa ka ng judge. Hindi ikaw ang nagiging guide. Ang layunin o objective ng positive parenting ay hindi gawing kinatatakutan ang isang magulang. Ang layunin natin sa positive parenting ay gawing mapagkakatiwala ang gabay ang isang magulang. Pumunta tayo sa number 2. Number 2, dapat meron kayong coordination sa naiwang tagapag-alaga o caregiver dun sa bata, dun sa anak mo. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nahihirapang magdisiplina ng isang OFW parent o magulang ay dahil magkaiba yung messaging dun sa mga nag-aalaga. Halimbawa, ang sinabi ni mami, bawal muna ang cellphone. Pag tumawag naman si tatay sa video call, ang sasabihin naman niya, sige na nga, hayaan mo na. Nagkakaroon tuloy ng kalituhan dun sa bata. At natututo siya ngayon na maglaro sa pagitan ng dalawang magulang. Ibig sabihin, natututo siya ngayon na mag-manipulate sa inyo. Magkakaroon niya ng manipulation tuloy sa inyo. So, ito yung tinatawag natin na parent splitting. Alam ng bata kung kanino siya lalapit para makuha lang niya yung gusto niya. Kung sino man. Napakahalaga dito na dapat may pagkakaisa. Dapat unified. So, bago kayo magdidisiplina, pag-usapan niyo muna, ano ba yung house rules? Dapat magkapareho kayo ng house rules. Pareho ng expectations. Pareho din kung ano yung consequences. Ano ang hindi maaaring pagtalunan sa harap ng bata? Yun. Dapat malinaw yun. Dapat nagkakaroon ng agreement doon. Kailangan kasi mahalaga na pareho kayo ng messaging. Kapag pareho kasi ng messaging, nagiging malinaw ngayon sa bata kung ano yung mga boundaries and limits. At kapag malinaw yung boundaries and limits, mas nagkakaroon ng feeling of security yung bata. Now, pumunta tayo number 3. Sa number 3, mas focus ka sa coaching, hindi doon sa controlling. Ito marahil ang pinakamahalagang prinsipyo kasi sa mga para sa mga OFW parents. Kapag malayo ka, of course, limitado ang kakayahan mo na makontrol mo yung bata. Hindi mo siya nababantayan, hindi mo nakikita ang bawat kilos niya, hindi mo mapipigilan ang bawat pagkakamali. Pero may isang bagay na kaya mong gawin. Maaari mo siyang turuan paano mag-isip. Halimbawa, imbis na sabihin mo, anak, bumagsak, bakit ka bumagsak? Ayan. Subukan natin na mag-shift tayo. Okay, mag-shift tayo.
Isang halimbawa nun, anak, sa tingin mo, ano ang naging dahilan ba't ganito ang grades mo? So nakita nyo yung kaibahan, di ba? Yung una, yung pagtatanong bakit ka bumagsak. So parang naniningil ka na, parang may nagkakaroon na ng judgment. Pero kung aayusin mo siya, gagamitan mo ng probing question, nagkakaroon ng opportunity para magkaroon ng reflection. Example, ang tamad mo, di ba? Meron ng judgment. Pero pwede mong subukan mag-shift. O ano kaya ang pwede mong gawin, anak, para mas gumanda naman yung resulta? Kapag nagtatanong kasi tayo and we use probing questions, natututo yung bata na magkaroon ng reflection o magre-reflect siya. Kapag puro kasi utos, natututo lamang siya na sumunod. So ang goal kasi natin ay hindi gawing robot yung bata. Ang goal kasi natin ay turuan yung bata na mag-isip, na dapat marunong siyang mag-isip. Bata na marunong siyang magsuri, mag-analyze, may logical thinking, may analysis. Bata na marunong tumayo sa sarili niyang mga paa. Punta tayo number 4. Okay, so sa number 4, magbigay tayo ng more affirmation o mga pagpupuri kapag may mga tamang nagagawa. Hindi dapat puro na lang pagpaparusa at pagpansin ng mga kamalian. Marami kasi sa mga magulang ang napapansin palagi yung mga mali na nagawa. Pero kapag may maayos na ginawa yung bata, tahimik lang, wala namang reaction. Pero kapag nagkakamali, doon ang daming mga reaksyon. Ang problema rito, ang pagkakaroon ng maling messaging. Ano yon? Sinasabi mo lang dun sa bata at naiisip niya, ay napapansin lang pala ako kapag may mali akong ginagawa. So, ang challenge ko sa inyo, medyo baguhin natin, mag-shift tayo. So, kapag tumawag ka, eto, tanungin mo, anak, ano yung mga ipinagmamalaki mo sa sarili mo sa linggong ito, ngayong linggo na to. So, bakit ganun yung phrasing ng pagtatanong? Ano ang objective? Una, kinikilala mo yung kanyang effort. Pangalawa, kinikilala mo yung mga kabutihan na ginawa niya. O kaya pangatlo, kinikilala mo yung mga maliliit na progress na mga nangyayari sa kanya. Halimbawa, anak, napansin ko parang mas naging responsable ka na ngayon. So that's affirmation. Ina-affirm mo, mas minomotivate mo na itutuloy-tuloy niya yung magandang character na yon, magandang attitude na yon, magandang behavior. O isa pang example, anak, ang galing mo kasi ikaw mismo ang gumawa ng assignment mo. Di ba? Mas na-motivate, mas ikakaroon ng empowerment. Isa pang halimbawa, anak, proud ako sa iyo dahil tinulungan mo yung kapatid mo. So, mas ini-encourage mo yung anak mo na maging responsable. Ito, tandaan natin mas mabilis kasing lumago ang ugali kapag pinapansin kasi yung ugaling pinaparusahan. Let's go, number 5. Yung number 5, turuan natin sila ng self-discipline. Ito kasi ang pinakamahalagang objective ng pagdidisiplina, ng positive discipline, positive parenting. Hindi siya obedience, hindi nakasentro sa, of course, obedience is important, but hindi lang yung pure obedience, hindi lang pananakot, hindi control, kundi yung self-discipline. Mas broader, mas holistic ang self-discipline, hindi lang obedience. Kapag bata pa, ang anak mo, sumusunod siya dahil andyan ka naman paano na kung mag-teenager na yan? O, di ba? O kaya, papasok na sa college, o kaya nagtatrabaho na yan. Ibig sabihin, hindi ka lagi na nasa tabi niya. Kaya ang pinakamahalagang regalo ng magulang sa kanyang anak ay hindi yung control, kundi konsensya. No? Mas nabubuo yung kanyang conscience. Hindi takot, kundi yung karakter na maibibigay mo sa kanya. Hindi ang pagsunod dahil mayroong bantay, kundi ang paggawa ng tama kahit walang nakakita. At ito ang pinaka-utmost objective ng positive parenting. Ito rin ang pinakamahalaga na maituturo ng isang OFW parent para sa kanyang anak.